Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello po, magandang araw po. Kumusta na po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo, mga kapatid. At sa araw na ito, isi-share ko sa inyo additional dahil nag-promise ako sa live natin. At salamat pala sa maraming mga tao, libo-libo po yung mga tao dumanlo sa Senior Santo Niño. At ang dami pong nanood sa live lang. Sumabot na ng almost half million ang nanood na inspire sa misa. No? Yan po ay very inspiring mga kapatid. No? Uhaw na uhaw ang mga tao sa aral ng simbahan, no? Sa official teaching ng simbahan at sa magandang reflection ng ating mga kasamahan na mga kaparian, mga obispo na dumadalo. So, Basilica, i-like nyo po yung Basilica sa Basilica of Senior Santo Niño de Cebu dahil second day na po ngayon sa Novena Mass sa Basilica Minore ni Senior Santo Niño po. So, i-recognize ko muna. Greetings muna tayo. Indulgence, plenary indulgence yung pag-uusapan natin ngayon. Ready na kayo? Ready na din ako. Para ito yung isiwalat natin sa pamilya natin. Ito yung isi-share natin sa mga mahal natin sa buhay. Lalo-lalo na para maging meaningful yung celebration natin sa Jubilee year. No, nagsimula December until December. Ito pong Jubilee year natin. Okay? So ngayon mga kapatid, bago natin pag-usapan yan, bakit mag-greetings muna ako. So ang unang nanood natin ngayon, si Chiri Viudor Dumanlag. Magandang araw sa iyo, kapatid. Si Dina Geo is watching. Si Zinaida Butaslak Himat Zapra nanood sa atin. Si Chilo Chichi is watching. Si Ana Marie Casido, maayong hapon dre. Si Rads La Borte is watching. Si Julito Paner nanood sa atin. Maayong palispader. Si Dina Geo. Si Iba Bubier. Lagi itong nanonood sa atin. Si Nisitas Baubao. Belio Rejo is watching. Si Tidal Lud Chavez. Good afternoon po. So, good afternoon sa inyong lahat. At si Juanito Sugala Jr. Iba Bubier, mayong palis, Father. Mayong palis po. Si Yan Apariche, hello, Father. Good PM, kumusta ang kanunay? God bless. Si Valjejos Bok Maureen is watching. Salamat po. Si Olive Bugtong. Good noon. Good afternoon, Father. Si Arlene Pipito Noval, mayong udto, Father. At ang nanguna na star senders natin ngayon, very generous na star sender, si Roland Aiko Discalyar II. Padala sa atin ng 100 stars. 2 minutes na lang sa ating greetings. Si Saturnino Mendoza, si Team Holy Rosary, pa shout out for there. Ay, kumusta? Sa deliverance team sa Archdiocese of Cebu, no?
Greet nyo ako sa mga exorcist natin, si Monsignor Quintanar, at sa mga kasama nating exorcist dyan. Si Zini Gabukan, no? At sa mga pari din na sumusuporta sa atin sa Mindanao, no? I-greet natin. Laging nag-bless talaga ng mga religious items, no? Kaya tinatawag tayo na sacerdos. Anong kahulugan ng sacerdos? Giver of secret things, no? Nandito po yung mga pari, si Father Florencio Asido Jr., si Father Jasper Espanola, Father Rolando Mandresa, Father Benedict Jujo Awitin. So, muni mga pari nga itabang in town, no? Bless yung mga religious items dahil namulat na po yung mga paring ito sa katotohanan. How powerful the priesthood is, no? Ang ganda, no? Maka-inspire sa ating lahat. So, si Chini, Gabukan, maayong hapon, Father. Si Domiciano Junior Pututan, Ipong. Si Merna Morales, good afternoon po, Father Darwin. Si Maria Betres Sindol, good PM, Father Darwin, watching from Surigao City. Si Tina Juson is watching. Si Katolikong Nangalagad, shout out, Padre, watching from Pacman Enterprise. So, follow and subscribe kayo sa sa Katolikong Nangalagad. Si Lorraine Oclaret, maayong hapon, Father Darwin, God bless. Si Jocelyn de Ligos, Querencia, hello po, Father Darwin, good afternoon, watching from Taguig City. Si Jake Bulay is watching. Si Arlen Cabalia, good PM, Father, watching from Minglanilla. Yes, lipay kaayo mi, Padre. Nagkita ta og balik sa Basilica pag 7 PM nga mas nimo. Amen. Iba Bubier, thank you po, Padre, sa imong pagbisita sa Sugbo. Naka-attend jud mi. Si Brad Rafael Tubog Junior is watching. Patuloy, kapatid, no? Nasisiyan po ang Panginoon sa inyong mga sakripisyo. Wala pong bayad yan, no? Grabe yung sakripisyo sa team with Father June Asido. Father, na ako'y anak batlungon, please ko appeal sa imong mga prayer, Padre, nga magbag-o na unta si Duda din sa iyang kinabuhi, please. Di na giyo-giyo. So, ipagdasal natin. Okay? So, ngayon mga kapatid, isi-share ko sa inyo yung plenary indulgence. Okay? Itong plenary indulgence para madagdagan pa yung kaalaman natin. So, dito tayo sa isang source natin sa saan na yun? Nag-search tayo. Okay? About plenary indulgence. Okay, ito po. Para maging makabuluhan yung ating pagdiriwang sa Jubilee year. By the way, dito sa pandasal sa likod nito, in crossing the threshold of the holy door, dahil nag-open yung mga obispo natin sa iba't ibang sa buong dioceses, sa buong mundo. Very significant, pregnant of spiritual meaning, mga kapatid. The pilgrim is reminded of the passage from chapter 10 of St. John's Gospel. Anong sinabi ni Kristo? I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. So, anong sinabi ni Kristo sa chapter 10 sa John? I am the door. So, very significant yung pag-open ni Bishop Abet dito sa Diocese of Tagbilaran. Maraming every vicariate merong holy door. Sa Vicariate of Senior Santo Niño, yung ating parokya, no? Isa sa mga binuksan as holy door. And then papasok tayo, ano sabi ni Kristo? I am the door. If anyone enters by me,
he will be saved. And I will go and will go in and out and find pasture. Anong sinabi niya? He will be saved and will find pasture. Meron siya makikita ng mga pagkain, spiritual food, and the highlight now is indulgence. Ito po yung pinakamaganda na teaching ng ating simbahan po. So palaliman pa natin, ha? The following general remarks on indulgences from the gift of the indulgence summarizes the usual condition given in the church law, apostolic penitentiary, number 39, 05 and 1. This is how an indulgence is defined. Kinig kayo, quote tayo ng canon law. And is defined the canon law. Canon 992. And in Catechism of the Catholic Church, 1471. Ito po. The indulgence is a remission before God of the temporal punishment due to sins whose guilt has already been forgiven, which the faithful Christian is duly disposed. Tingnan ka. Duly disposed. Kailangan disposed po tayo. Spiritually disposed po tayo. Yan ang pinaka-importante, mga kapatid. Patuloy. Gains under certain prescribed condition to the action of the church, which as the minister of redemption. Anong simbahan? Minister of redemption. Grabe. Hindi basta-basta ang simbahan. Dispenses and applies with authority the treasury of the satisfactions of Christ and the saints. Marami silang spiritual merits, mga kapatid. Yung si Kristo, si Mama Mary, at sa mga santo. Ang simbahan, minister of redemption. Hindi basta-basta yung tunay na simbahan. Anong simbahan? Minister of redemption. Bigyan nating papuri ang tunay na simbahan, mga kapatid. Displeases. Anong rule ng simbahan? Dispenses and applies with authority the treasury of the satisfaction of Christ and the saints. Mga spiritual merits matanggap natin sa taong ito. Jubilee year. Ready na ba kayo? Para maging kabuluhan, so kayo sa Holy Door, hindi nyo naman alam yung indulhensya. Okay? Ano yung indulhensya? Basic po. Pagkuha po yan sa parusa, sa ating parusa, sa punishment, temporal punishment of our sins. And every sin, there is a corresponding punishment. Why? Because God is a God of justice. Saan mababasa yan? Hindi ko nakalimot. I-search natin. Luke chapter 12, verse 48. But before that, panghuli na lang yan, Luke chapter 12, verse 48. Okay, babasahin natin mamaya. Okay? Pero, patuloy muna tayong magbasa. Okay? In general, the gaining of indulgences requires certain prescribed condition and the performance of certain prescribed works. In this case, those granted for the feast of mercy, yung divine mercy, bigay din ang simbahan ng plenary indulgence. To gain indulgences, whether plenary or partial, but focus tayo sa plenary ngayon. It is necessary. Kinakailangan, it is necessary that the faithful be in a state of grace. Yun ang sinasabi ko sa live natin. At least at the time the indulgence work is completed. That is, one must be a Catholic, not excommunicated or in season. Kailangan naniwala sa Santo Papa din. So, baptize siya. So dito, mga kapatid, ito yung lamang sa mga Katoliko. Maging lamang tayo spiritually kapag alam natin ang katotohanan. Amen? One must be, ito po yung kondisyon, one must be a Catholic. Not excommunicated or in season. Ano yung season? Sismatiko.
tinatanggap ang ating Santo Papa, si Papa Francisco. Ano pa? A plenary indulgence can be gained only once a day. Isa lang po. Every day. In order to obtain it, the faithful must, in addition to being in a state of grace. In a state of grace. Yan ang isa sa mga importanteng kondisyon, mga kapatid, bago natin gawin yung prescribed works ng simbahan. Okay? Patuloy tayo. At least, a plenary indulgence, in order to obtain it, the faithful must, in addition to be in the state of grace, have the interior disposition or complete detachment from sin, even venial sin. So, ito yung pinaka-importante, interior disposition po. Pinaka-importante po yan. Pupunta ka doon, hindi ka naman dispose. Para ma-dispose tayo, isa sa mga taktika, kailangan natin na makatikais. Dahil ang mga tao over-sacramentalize, but poorly evangelize, poorly catechize. Yan ang mga Katoliko sa atin ngayon. It is a sad reality. So, gagamitin natin ang Facebook page natin, gagamitin natin ang social media natin, gagamitin natin ang YouTube channel natin, gagamitin natin ang ministry natin, gagamitin natin ang office natin. Catechism po. Yan po ang pinaka-importante, mga kapatid. So, interior disposition. Paano tayo ma-dispose? Complete detachment from sin. Even venial sin. Kahit yung maliit na mga kasalanan, dapat natin ay mag-repent po tayo. Ano pa? Have sacramentally confessed their sins. Dapat mangumpisal tayo. Ilang taon na tayo walang kumpisal. Ilang taon na. Diba? It should be healthy confession, not mere confession. Marami sa atin ay hindi nila alam. Kailangan, para maging healthy yung confession mo, ang ating moral guide is the 10 Commandments. Basahin mo yung 10 Commandments bago ka pupunta sa pari. And then may do's and don'ts doon. At makikita mo yung sarili mo. Ang dami ko palang mga kasalanan na hindi ko na-confess. No? And then the 7 capital sins po. Yan po ang guide natin. Bago ka pupunta sa pari mo, go to your priest. Receive the sacrament. Because only the priest can give you the sacrament, can administer you the sacrament, mga kapatid. So, i-take down ninyo yan, ha? Ano ba? Receive the Holy Eucharist. It is certainly better to receive it while participating the Holy Mass. Magsamba ka. Pero paano yung hindi na makasamba, Father? Hindi sila mag-enjoy sa plenary indulgence. Meron din. But for the indulgence, only Holy Communion is required. Dahil merong mga may sakit, nandiyan na sila sa kanilang, paano sila Father, maka-receive the plenary indulgence? Kahit nasa bahay ka lang. Okay? So, excited ba kayo? I-reveal ko sa inyo yung, kahit nasa bahay ka lang, pwede ka maka-receive ng plenary indulgence. Ready na kayo? Okay. Ano pa ang dapat natin gawin? Ito pong for the indulgence, only Holy Communion is required sa mga may sakit po ito. No? Kaya nga, sa pagdalaw po sa mga may sakit, dala ko yung 3 sakramento. Confession, anointing of the sick, and then the Eucharist. And then sasabihin ko sa may sakit, hihingin mo, ito yung mga kondisyon para makatanggap ka na. Mag-atikay ako ng konti. Para ito yung pag-asa niya eh. Kung malalaman ito sa may sakit. Kahit nasa siya, lagi siyang mag-iisip ng kabutihan.
itong suffering ko, it is a partial indulgence pala kung saan tatanggapin ko ito. Iaalay ko ito sa Diyos. Wow! Itong mga challenges ko sa bahay ko, bilang ama, bilang nanay, bilang anak, iaalay ko ito. We receive partial indulgence. But we will tackle that about partial indulgence. Punta po na tayo sa plenary indulgence, ha? Pray for the intention of the Pope, Supreme Pontiff. One Our Father, within nyo lagdagan ng creed, one Our Father, one Hail Mary, one Glory be po. Sapat na po yun. Okay? It is appropriate but necessary that the sacramental confession, especially the Holy Communion and the prayer for the Pope's intention, take place on the same day that indulgence work is performed. Kailangan, ha? It is appropriate. Not necessary. Hindi kailangan sa isang araw lang yan, ha? Indulgence work is performed, but it is sufficient that these sacred rites and prayers be carried out within several days, about 20 days, before or after the indulgence act. Anong gagawin natin? Punta tayo sa mga simbahan na merong holy door. Okay? At yun, baptized ka na, hindi ka excommunicated, hindi ka schismatiko, state of grace ka, you are in interior disposition, proper yung disposition mo, nag-receive ka ng Holy Communion, and then you pray the prayer of the Pope, you receive plenary indulgence. So, ang duration nito, 20 days. Okay, hindi sa araw na yan. Within the 20 days, whole year po ito, mga kapatid. So, magtanong kayo, Father, paano kaming may sakit? Okay, sasagutin natin yan mamaya. Okay? Ito din, may magandang balita mga kapatid. Ito po ay magkapa-inspire natin lalo. One sacramental confession suffices for several indulgences. But a separate communion and a separate prayer of the Holy Father's intention are required for each plenary indulgence. Isang confession lang with healthy confession. Healthy confession, ha? And then, properly disposed. No? Isang confession lang. You can gain several plenary indulgence. Bakit? In confession mo, lahat ng mga mortal sins mo, Father, nakapatay ako. At madigal ako nandito sa bilangguan. Pangalawa, Father, nagpa-abort ako. So, mga mortal sins. Each mortal sins has punishment because God is a God of justice. Father, nangangalunya ako. Iniwan ko ang asawa ko. Pinabayaan ko ang mga anak ko, 7 sila. Wala akong modo ng tatay, Father. At panglima, Father, nakagawa ako ng grabe na sacrilege. Nag-receive ako ng communion with a proper disposition, Father. So, 5 ng mga mortal sin. And you can receive plenary indulgence. It's temporal punishment. Each indulgences, ano sabi dito sa teaching ng simbahan, mga kapatid? Babasahin natin. Each plenary indulgences, dapat magsimba tayo, dapat mangumuyon tayo. One sacramental confession suffices for several plenary indulgence. Grabe, no? Sana po ay natutuwa kayo ngayon, no? Pwede nyo gawin, it's about 5. Within 20 days, no? You can receive plenary indulgences. It's mortal sins, receive temporal punishment. Ang pagsisisi natin, single confession suffices several plenary indulgences. Grabe, no? Yung pagkumpisal natin, malaki palang tulong yon. Kung alam lang natin yan, uhaw na uhaw tayo sa sacrament of confession po. Amen? Patuloy. For the sake of those legitimately impeded, confessor can commute both the work prescribed and the condition required, except obviously detachment
from even venial sin for the sake of those legitimately impeded. Hindi ko alam kung sa mga may sakit ba ito. Pwede ang pari, no? Confessors can commute both the work prescribed and the condition required. Sige, ako na ang ito yung naintindihan ko, ha. As long as you are detached from venial sin. Sige, yung may sakit, so papasok ako sa holy door para sa'yo. No? Confessors can commute both the work prescribed and the condition required, except obviously detachment from even venial sin. Okay? Indulgences can always be applied either to oneself or to the souls of the deceased. They cannot be applied to the persons living on earth. Can commute both the work. Hindi ko naintindihan itong pang-anim, no? Itatanong ko ito. Pero hindi ma-apply sa living person pala yung indulgence. Pero ma-apply natin, itatanong ko itong pang-anim. Dahil hindi ko naintindihan ito. So, yung pang-anim, for the sake of those legitimately impeded, confessors can commute both the work prescribed and the condition required. Siguro siya makapagbigay yung confessor. Ito yung gagawin mo to receive plenary indulgence. Indulgences can always be applied either to oneself. Dahil yung mga buhay hindi mabigyan. Ako ang gagawin ito para ni nanay, hindi po. Indulgences can always be applied either to oneself or to the souls of the deceased. Yung namatay. Pwede natin i-apply itong indulgensya ko na natanggap dahil marami na akong natanggap. Iaalay ko ito sa lolo ko na matagal na namatay. No? Indulgences can always be applied either to oneself or to the souls of the deceased, but they cannot be applied to the persons living on earth. Hindi pwede sa mga buhay pa. Okay? So ngayon, isa sa mga nakikinig ngayon, paano natin matanggap yung plenary indulgence? Nandyan tayo sa bahay lang. Okay? Lalo-lalo na sa mga may sakit. A plenary indulgence, nandito po itong natin. It is Apostolic Constitution Indulgentiarum Doctrina issued by Pope Paul VI. Si Pope Paul VI po ang nag-issue nito, ha? On January 1, 1967, and from the Code of Canon Law. Yan po ang source nito. So, hindi po ito basta-basta, ha? Punta na lang tayo. Plenary indulgences, ito po. Nasaan na yun? A plenary indulgence may also begin, by visiting the Blessed Sacrament for half an hour at least, 30 minutes. Maka-receive tayo ng plenary indulgence when we visit 30 minutes to the Blessed Sacrament. Paano yan, Father? Nandito lang kami sa bahay. No? Ano pa? Pangalawa, reading the Bible for at least half an hour. So, nandyan ka lang sa bahay mo. You read the Bible for 30 minutes. You receive plenary indulgence as long as those requirements are complied. Making the way of the cross. Wow, sagawa tayo ng devotion. During ano ito? During Holy Week. Lent season. Praying the Rosary 5 decades in a church with the family. Kung bibisita tayo sa simbahan, with the whole family, we receive plenary indulgence. Receive the apostolic blessing at the hour of death. Yun ang bibigay ko, no? Sa mga may sakit. I'll give you apostolic blessing, plenary indulgence, in the name of the Father. Pero kailangan, mga kapatid, ma-catechize natin yung mga tao, no? Father Darwin, no? Christ has a reason. Sana po, ma-review nyo po yan. Yan ang, siguro susunod na line natin yung partial indulgence din. Lahat ng mga magandang gawain natin, iaalay natin sa Diyos, we receive partial indulgence. Pero ngayon, nag-highlight tayo sa plenary indulgence in the celebration, significant celebration of Jubilee year para maintindihan natin. Okay? Sana po ay nag-enjoy po kayo at natuto sa ating Bible study
Catechism Online, Fighting Maria, the Tax MD, with a humble heart po. Ay, pasalamat na lang ako sa star senders natin, no? Muntik ko makalimot, ha? Salamat na lang tayo. Hindi ko makita bakit nag-hang ito.